Hi guys, this is Ivan Bersabal and we're back to my YouTube channel, The Soundtech PH. Today, we're gonna make a short video of this new speaker from W King. So bago siya sa Philippine online market, bago siya sa Lazada and Shopee, and also in TikTok meron din siya. And I think this is gonna be a good opportunity for everybody sa mga nagplan na bibili ng speaker na to. So para magkaroon kayo ng idea kung anong meron sa kanya. First, before we start, please don't forget to subscribe my channel and please like and share pag nagustuhan nyo yung video natin today. And also, don't forget to click the notification bell para maging updated tayo sa latest videos namin i-upload. To start with, so titingnan natin yung mga control and functions at yung specs na meron siya. So ito yung W King K6S. So sa series na K6, meron siyang tatlong klase. K6S and then K6 and K6 Plus. So yung binili natin ngayon, ito yung pinakamaliit, K6S. So maliit siya guys. Siya yung small sa series nila pero ang laki na niya sa personal. So si K6S, meron lamang siyang power wattage na 100 watts. So yung sumunod sa kanya, mas malaki sa kanya and then yung size mas bigger din sa kanya. At lalong-lalo na yung si K6 Plus. Para magkaroon kayo ng idea, si K6 Plus, yung pinakamalaki, meron na siyang extra battery na detachable. So dito siya nakalagay sa gilid. Or dito at yun sa kabilang side. And then si K6, yung nasa gitna, wala siyang detachable battery. At pareho din silang may butas for speaker stand. So ayan, umpisa natin sa harapan. So ito yung pinakaharapan niya. Andito yung logo ni W King, naka-emblem type na siya. So unlike ng ibang model na meron si W King like the T6 and H10, hindi siya naka-emblem type, naka-printed type siya. So yung body naman niya guys, covered siya ng rubber leather, ano ba to? Ayan, tapos hindi mo ma-identify kung yung body niya kung made of wood ba or plastic. Hard plastic ba to o wood? Pero I think guys, this is made of wood kasi mabigat siya guys. Halos sumahabol yung bigat niya sa timbang ni W King D20. Pero mas mabigat pa rin si D20. Kung may idea kayo sa X Double Sinoban 300 watts, parang ganun yung bigat niya and then ganun din yung laki niya. Nakahiga nga lang siya si Sinoban Dakatayo. So ayun. So si K6S, meron lang siyang isang microphone. Yan. Tapos andito yung mga control niya. So like a typical classic design speaker, meron siyang analog type of control. So naka-analog knob siya. Meron siyang para sa guitar, independent control for guitar and for mic volume, mic echo, treble ng sounds and bass. Yan, treble and bass ng sounds. And then itong mga pindutan na to, meron siya para sa dalawang mode of sounds. Ito yung preset niya guys, may pang indoor and may pang outdoor. Then ito naman para sa rev, next ampli, pause ng sounds. Yan. And this one para sa mic first. Ito yung this will allows you to prioritize the microphone or the vocal. Nagsasalita ka sa microphone, hihina yung sounds. Yan. Ipindutin mo lang itong mic first para ganun yung mangyayari. And then pag gusto mo siyang ibalik sa normal, pindutin mo lang siya ulit. Ito naman, accompaniment. This is for sa tanggalan mo siya ng vocal, magiging minus 1 na lang yung music. So para sa akin, hindi, ang pangit niya guys, hindi siya yung parang pilit lang yung pagka-1 niya. Nagiging karaoke yung tugtog pero parang ang pangit parang pinifilter lang siya na hindi siya malinis. So, yun. Tapos, yung sunod, this one for record and play. So, kailangan meron kang SD card para makapag-record ka. Tapos, next is mode. So, kung gusto mo
mag-play ng via Bluetooth or AUX or USB dito lang sa mode. And I don't think kung meron ba siyang TWS. Hindi ko pa nabasa yung manual. Bobo, di ba? Baka wala siyang TWS, walang naka-indicate dito eh. So ito naman yung para sa volume. So meron tayong mga naririnig na konting issue pagdating dito sa volume. Mamaya guys, alamin natin. So ayun, punta tayo sa taas. Meron siyang hawakan. Made of leather pa rin naman yung hawakan niya. Yan. Para mabitbit mo siya. Tapos meron siyang shoulder strap. Para mas madali siya dalhin outdoor. When you're traveling outdoor, ang laking silbi niya. Kasi for sure, mangangawit kayo guys pag dito lang kayo humahawak sa mismong handle niya. Talagang mabibitawan mo siya, ililipat mo siya sa balikat mo. Kasi mangangawit ka talaga sa bigat niya. So, ayun. Punta naman tayo sa likod. Alright. Yan. Mapapansin mo, andito yung barcode. Siguro para to sa specification ng model na to. Sa company M4. Yan, nandito sa barcode. I-try mo lang i-scan. And the next is, meron siyang guitar input. Yan. Tapos wala siyang mic input, guys. Ayan. Tapos meron siyang USB. Meron siyang SD card. And then, sa live, pag nag-live streaming ka dito, gagamit mo to, and then meron siyang para sa monitor. Sa pwedeng headset. And then, this one's for auxiliary. And next is meron siyang 15 volts and 1.6 ampere input for charger. And lastly, meron siyang, ito yung pindutan niya ng power on off. Yan. Makaluma. Classic. Very classic. And this one, ito yung tinatawag natin guys na bass reflex. Ito yung ventilation ng baffle para for bass. Para magkaroon siya ng bass. Hindi siya makulob sa loob. So, kailangan siyang may ventilation. Kung mapapansin mo guys, kung napaka-observant mo pagdating sa audio. So, pag mga ganito yung design ng speaker, pag may mga butas siya, yung ventilation, mas long range yung tapo ng sounds. Ito yung mga speaker na yung tunog nakakarating sa kabilang kanto. Unlike sa mga speaker na yung ginagamit nila for bass is yung passive radiator. Ano lang yun, short range lang yung tapo ng sounds. So pagdating mo sa paglabas mo ng bahay, wala na, hindi mo na siya masyado maririnig. Pero pag nandyan ka actual sa harapan ng speaker, mas solid naman yung bass ng mga ganyong klaseng speaker. Okay? Dito naman sa baba, andun yung, dito naka-indicate yung specification niya. And then, ayun yung battery capacity niya, 15,000 mAh. Yan. Tapos meron siyang power wattage na 100 watts. Alright. Yung ibang detalye nasa baba. Alright. Start tayo kung ano yung advantage sa kanya. So, first, yung design niya mismo guys. Kung naghahanap ka ng classic designs, panalo siya. Color combination niya, okay din naman. Very aesthetic, very classic. So, kung naghahanap ka ng classic, maganda to pang display sa bahay. Yan. Ito yung recommended ko na design. And then, pangalawa, maganda sa kanya, meron siyang analog control knob. So, dito, ma-adjust mo talaga kung ano yung preferred mo na settings ng echo, ng treble, ng bass. So, makakustomize mo ng maayos, bukod pa dun sa presets na meron siya. So, depende kung saan mo siya papatugtugin. Kasi minsan, nagbabago yung timpla. Pag galing ka sa indoor, tapos punta ka ng outdoor, bago-bago mo yung setup ng sounds. Ayan. Yan yung isa sa maganda sa kanya. And then, meron siyang display. So, this will allows you to monitor ang battery capacity and then yung iba pang nakalagay dito, yung volume, yung iba pang function niya, mga pipindutin mo, may response siya dito sa display. So, mamonitor mo siya, makikita mo kung ano yung pinipindot mo. Like this one, input. Ayun. And there's sound effect. Mapapansin mo dyan mismo sa display. Advantage din niya yung meron siya mga pindutan. Yan, kung halimbawa ayaw mo nang humawak ng cellphone, dito ka na lang pipindot.
play, pause, next mo, dito na lang. So, common na rin naman to sa mga speaker kasi ganun naman yung mga speaker yun, meron na silang mga pindutan like this. So, ayun. Kung gusto mo naman na hindi ka nalalapit sa speaker, so, ito yung remote niya. Yung mga sound effects, andyan. Yan, yung presets ng karaoke, nandyan. Ito yung preset niya, guys. O, yan, ituro ko na rin para sa inyo, guys. Sa ibang model ni W King, almost pare-parehas lang naman yung remote eh. Ito po yung para sa presets ng karaoke. So, sa model na to, dalawa lang yung preset niya. Popular and reverberation. Yan. Tapos, yung ibang effects niya nandito. Ayan. Alright? Yung battery niya is, yan, AAA. Good. Ngayon, puntahan naman natin yung sa microphone niya. Tatry natin. Hello. Hello. Hello, sound check. So, ito yung volume niya, guys. Yan. Yan. Hello, hello. Turning volume, mic volume from 0, 0, 0 to full volume. Alakas. So, ito naman yung para sa echo niya. This is how it sounds like when turning echo from 0 to 30. 30 ba to o 10? Yan. Hello. 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 Sound check. Sound check. Sounds. Karaoke testing. So, ito yung full echo niya, guys. Hindi siya ganun ka sobrang nagbabounce yung echo. Hindi. Ano lang siya. Ayan. Hello. Kayo na humusga. Ayan. Sound check. Sounds. Sagad na yung echo niya. Ayan. Ayan. Hello. Bawasan natin ang echo. 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 Lagyan natin ng echo. 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 Ayan. Tapos, ito yung mic volume. Hello. Pag nag-adjust kayo ng microphone, guys, dito lang kayo sa mic volume and echo. Huwag nyo nang dalawin yung treble and bass kasi walang kinalaman. Walang kinalaman yan sa microphone. Yung treble and bass, para lang to dun sa audio, sa sounds. And itong dalawa is para sa microphone. So, isa sa advantage din niya, guys, is meron siyang independent control ng guitar. So, unlike sa ibang speaker na yung guitar sumasabay din sa mic. Ang nakalagay sa likod, guitar input and microphone input. Pero pag in-adjust mo yung echo ng microphone, sumasabay din yung guitar. So, isa to sa advantage ng speaker na to, ng model na to, meron siyang independent control ng guitar. So, kahit anong adjustment mo ng microphone, it can never affect the settings of guitar. Guys, disadvantage naman niya, meron nga siyang independent control ng guitar. Meron siyang, tawag doon, wala siyang extra mic input. So, hindi mo siya masaksakan ng wired mic. Wow! Kasi wala siyang wired input. Pero nagagawa naman yan natin, guys, ng paraan kasi madiskarte tayo eh. So, yung guitar input na to, pwede natin siyang gawing alternative for mic. Okay? Kaso, yung bibilhin mong microphone dapat, yung gagamitin mong mic is yung microphone na meron na siyang sariling echo control. Kung makikita mo yung microphone ni D20, ni T6, T9, yan. Meron siyang sariling control ng echo and mic volume dito. Wow! Yan. Ganun klaseng microphone yung bibilhin nyo. Marami yan mabibili sa online, guys, sa Lazada and Shopee. Yung may receiver, tapos isaksak mo siya dito sa guitar input, and then yung magiging control ng microphone mo ngayon is hindi na yung pinaka-mic volume niya, kundi dito ka na magko-control ng mic volume sa guitar. Yan, since doon ka naman nagsaksak sa guitar input. So, dito na yung magiging control mo ng microphone na gamit mo. And then, as is pa rin, itong ginamit nating microphone, this one, yan, yung control mo is doon pa rin sa main mic volume niya. Yung guitar lang, gagamitin mo lang doon sa alternative na microphone, yung cross-brand na gagamitin mo. Ayan. Wait lang, may papakita ko sa inyo na
microphone sample. Ayan, ito guys. Ito yung binili ko sa Lazada. Ayan. Ngayon, itatry natin siya para magkaroon kayo ng idea. Okay? Yan, ito siya guys. Yan. So, meron siyang sariling receiver and mga control adjustment para sa mic volume, echo, bass, and treble. Yan. So, sample lang ito guys ha. Marami pa rin kayong mabili dyan na mas maganda dito at mas mahal dito. Ito lang yung afford ko eh. Murahin lang. So, gagana naman siya. Itatry natin siya, okay? Isuksok mo lang to sa guitar input. Yan. Tapos, i-on mo siya. Yan, pumula na, naka-on na yan. And then, on mo yung microphone. Yung magiging control mo ngayon is yung guitar volume. Hindi na yung pinaka main mic volume na meron siya. Dito ka na, since doon ka nagsakak sa guitar input, ito na yung magiging control mo ng microphone. Hello, sound check. Yan, di ba? May echo siya. Yan. Yan. Dito mo na siya adjust. Pwede mo siya tanggalan ng echo. Okay. Try natin walang echo. Ayan, wala siyang echo. Hello. Lagyan natin ng echo. Hello, echo. Di ba? Ang haba na ng echo. So, ayun siya guys. Yan lang. And actually, hindi lang to para sa speaker na to. Pwede rin to sa iba't ibang klase ng speaker. Yan, magagamit mo siya. Very useful. Ayun, okay. So ngayon, punta naman tayo sa pinaka-exciting part, yung inaabangan ng lahat. Magsa-sound testing tayo and itatry natin yung karaoke. And then kayo na yung humusga guys kung okay siya para sa inyo o hindi. Connect na natin siya guys sa projector via Bluetooth. Ayan, connected na siya. So, yung kinoconnect natin siya guys via Bluetooth kasi yung gamit namin projector is smart siya. Parang smart TV na siya, dyan na lahat. Pag pag hindi smart yung gamit nyo, pwede nyo siyang i-connect through auxiliary. Yan. Meron naman siyang kasamang 3.5 na cable. Sige, itatry natin siya ng NCS. NCS lang tayo guys para di tayo maka-copyright. Yung volume niya, ilagay lang natin sa 15. Yan. And bass, ilagay lang natin siya sa 0. And also, the treble, lagay lang natin sa 0. Yan. Meron kasi siyang negative, guys. Yan. Pababa o negative. Yan. So, ilagay lang natin siya sa gitna. 0 siya. Ayan, guys. Itatry na natin siya sa NCS Sounds. Time is barely outside. I don't wanna waste what's left. Volume 1. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways.
Next track. Yan. Solid guys. Yun yung maganda sa speaker guys. Kahit anong adjustment mo ng bass, isagad mo man yung bass, or talanggalan mo ng bass, sagad mo yung treble, or walang treble, hindi pa rin nababasag yung sounds niya. Still okay pa rin siya, pleasant pa rin sa tenga. Yun yung maganda sa speaker. Karaoke testing tayo, pero sana hindi mag-copyright. Ikakat-cut lang natin guys ha, pasensya na. Since magpapasko ngayon, itatry natin siya na Christmas song. Yan. Maganda to guys, kasi pwede mong gamitin sa pag-caroling. Tingnan natin. Ganon siya kaganda. Ay, doon pag, siguro pag mahilig kayo sa sobrang ma-echo, baka hindi kayo masatisfied sa kanya kasi hindi siya ganon ka-echo. Ayan guys, oh, full na yung echo niya. And yung echo niya guys is hindi yung typical na echo na pag nagsalita ka ng, alam mo yung sa mga sinaunang mga speaker, yung mga naunang speaker, mga makalumang style, pag nag-set ka ng echo, pag nagsasalita ka like, hello, ang echo nila is hello, low, low, low. Ito, yung echo niya guys is hindi. Yan. Mic test, yan. Diba? Iba yung echo niya. Tuloy natin. Ginamit mo kasi guys yung karaoke sa outdoor, nababawasan yung echo kasi yung environment, malakas siya mag-absorb ng echo. So, pag yung karaoke mo sa bahay, sa indoor pa lang, hindi siya ma-echo. How much more pag nasa labas na siya, diba? So, mas maganda siya pag nasa indoor ka lang.
Yan. I don't know, pag dinala ko to sa outer kung anong mangyayari, baka sobrang tuyo-tuyo na to. Try natin ng iba naman. Easy for you to take me to a star. Heaven is the moment when I look into your eyes. Just wanna love again. So yun guys, na-try na natin lahat. So based on our own experience, yung magiging response namin dun sa mga nagtatanong kung maganda ba, sulit ba siya. So for me guys, sa price niya na nakuha ko lang ng 3,500, sobrang sulit na niya guys. Although hindi siya ganun kaganda sa karaoke, gawa ng meron siyang mga advantages, meron din siyang disadvantages. So isa sa disadvantage niya yun nga yung sa karaoke na meron lang siyang isang microphone and wala siyang extra mic input, and then hindi siya ganun ka echo, and then medyo nawawala din yung pickup niya. Minsan lang naman meron naman adjustment din. Masa-set up mo rin siya ng maayos. So for me guys, panalong-panalo na siya. This is really bang for the buck. Sobrang solid na siya guys. Ayun. So when it comes naman sa sounds quality guys, walang question dun sa sounds quality niya guys. Maganda yung literal, maganda yung sounds quality niya. Kung i-compare mo dun sa, ayaw kong manira ng ibang brand pero baka sabihin na naman nila fanboy. Sige, kung ano man sabihin nyo, basta based on my experience, siyempre palipat-lipat tayo ng mga kasi nagtatry-try tayo kung ano yung maganda, mga quality speaker talaga, which is, since ang hinahanap natin talaga dito is yung ideal na portable karaoke speaker. Ayun, sa mga kagaya ko na mahilig sa karaoke and mahilig mag-travel. So compare doon sa ibang brand like, mag-sample na lang tayo guys, when it comes to sound quality ng King Max, sabihin na natin sa King Max, o kaya kay SoundArc K2, o kaya kahit kay W King T9. So, ito si W King T9 guys. So, when comparing to the sounds quality ng dalawang speaker na to guys, panalo pa rin talaga yung tunog ni K6S. Panalong-panalo siya. Panalo yung tunog niya kay SoundArc K2, kay W King Max. Although guys, yung speaker niya meron lang siyang isang subwoofer sa gitna at dalawang mid-range. Actually, wala siyang pang tweeter. Wala siyang tweeter since yung speaker na to is designed for classic naman talaga. So, pag classic, yung signature sounds naman talaga ng classics is more on mid-range. Medyo ma-vocal siya. Pero this one guys, pag pinatugtog mo siya, wala siyang masyadong tweeter, pero yung bass niya guys, balance lang yung tunog niya. Hindi ka madidismaya. So, compare this two speaker guys, dito ako sa sounds quality. Pero sa pagdating naman sa karaoke, kung talagang nakafocus ka lang dun sa kanta-kanta kasi mahilig ka mag-karaoke, dito naman ako kay T6 guys. Malakas po make up yung microphone niya, and then ando na yung adjustment ng echo and volume, mic volume na sa mismong microphone na wala ka na masyadong i-adjust dito sa mismong unit niya. So kung naghanap ka ng talagang focus ka lang dun sa karaoke, dito. And then kung hindi ka naman masyadong maselan sa karaoke at hanap mo lang talaga is yung classic design na good quality yung sounds, kay K6. Ayan guys. So guys, ayun lamang po. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana mag-like kayo at i-share ang ating video pag nagustuhan nyo. At sana po nakatulong sa inyo. Huwag kalimutan guys, mag-subscribe and maraming salamat. Good day. Bye-bye.